Binigyang pansin ng mga pambansang opisyal ang mga benepisyo at posibleng epekto ng panukalang pagbabago sa ilang pangunahing ministries ng Bangsamoro Autonomous Region sa isinagawang 2 araw na roundtable discussion ng Committee on Amendments, Revisions and Codification of Laws. Naglalayong hatiin o ayusin ng mga panukalang batas ang Parliament Bill numbers 47, 48 at 102, ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform upang mas malinaw ang pamamahala, mas maayos ang serbisyo at mas nakatutok sa pangangailangan ng mga tao sa edukasyon, kalikasan, enerhiya, agrikultura at pangingisda. Ayon sa Department of Education at iba pang national education officials, ang planong hatiin ng MBHT sa 4 na tanggapan ay makatutulong sa mas malinaw na koordinasyon ng edukasyon mula basic hanggang tertiary level. Iminungkahi rin nila na palakasin ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at NGOs at pag-usayin ng procurement system upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan at kagamitan na makapagpapabilis at magpapahusay sa serbisyo sa mga mag-aaral at guro. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, makatutulong ang paghihiwalay ng kasalukuyang MENRE at ang pagtatag ng Ministry of Energy upang mas malinaw na mapamahalaan ang mga programa sa forest protection, watershed management, renewable energy at electrification. Ani naman ni MENRE Minister Ahmad Brahim, kailangang bigyan ng pansin ang pangangailangan na mapangalagaan ang karapatan ng 732 na empleyado at kailangang tiyakin na hindi maapektuhan ang mga trabaho ng mga empleyado. Sa sektor ng agrikultura at fisheries, sinabi ng mga opisyal na makatutulong ang paghihiwalay ng MAFAR sa 3 tanggapan upang mas nakatuon ang pamamahala, maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at masiguro ang seguridad sa pagkain. Tiniyak din ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ni Undersecretary Amihilda Sangcopan ang kanilang suporta sa pagtatag ng hiwalay na Ministry of Agrarian Reform na ayon sa kanya ay isang institusyonal na reforma na nakabase sa saligang batas at mahalaga sa pagpapaunlad ng mandato ng Estado para sa social justice at patas na pamamahagi ng lupa. Ayon kay Committee Chair Siti Fahani Oyod, layunin ng aktibidad na makuha ang mga pananaw ng pambansa at lokal na stakeholders upang masiguro na ang reforma ay magdudulot ng mga efficient, maayos at responsableng serbisyo sa Bangsamoro habang sinisigurong makikinabang ang iba't ibang sektor sa BARMM. Alhamdulillah, it was productive, very helpful yung inputs na na-solicit natin from our resource persons because our resource persons came both from national agencies, regional and provincial levels. Intention ng bills na ito seeking to reorganize the administrative code na ma-address po yung mga gaps na yon, mga concerns na yon for better or for more efficient and more effective ministries.